ulo ng nagbabagang balita nitong nakaraang linggo. San Pablo City LGU kinilala ng DILG 4A bilang Functional Peace and Order Council. Suporta ni Congressman Loreto S. Amante ramdam ng ikatlong distrito ng Laguna. City Administrator Larry S. Amantes patuloy sa paglilingkod sa mamamayan ng lungsod ng San Pablo. Mayora Jem Castillo ginawaran ng Certificate of Honorary Membership ng Apex Women's Club of San Pablo. Christmas lights and decors ikinakabit na sa City Plaza at Rizal Avenue. Mahalagang batas tinalakay sa 65th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Philippine Statistics Authority namuno sa pagtataas ng watawat para sa pagdiriwang ng National Statistics Month. At narito ang mga detalye. San Pablo City LGU kinilala ng DILG 4A bilang Functional Peace and Order Council. Lubos ang pasasalamat ni Mayor Vicente B. Amante sa mga miyembro ng Peace and Order Council Functionality Audit ng DILG 4A sa pagbibigay pagkilala sa pamahalaang lungsod ng San Pablo bilang 2022 Functional Peace and Order Council. Ang pagkilala ay batay sa isinagawang Peace and Order Functionality Audit alinsunod sa Memorandum Circular No. 2023-066 para sa regular performance audit ng mga LGUs ukol sa mga aktibidad, proyekto at tungkulin na isinasagawa ng kanilang Peace and Order Council. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. Suporta ni Congressman Loreto S. Amante ramdam ng ikatlong distrito ng Laguna. Ramdam ng buong ikatlong distrito ng Laguna ang suporta ni Congressman Loreto S. Amante sa kanyang handog na Congressman's Night sa Coramblan Festival 2023 sa Alaminos at Anakalang Lanzones Festival 2023 sa Nagcarlan. Naging lubos din ang suporta ni Congressman Amante sa iba't ibang aktibidad ng dalawang festivals na naging daan upang maipakita ang ipinagmamalaking talento at produkto ng mga bayan sa Laguna. At lalo pang maiangat ang turismo sa iba't ibang bayan ng ikatlong distrito ng Laguna. Din Almansa, nag-uulat. Mayora Jem Castillo ginawaran ng Certificate of Honorary Membership ng Apex Women's Club of San Pablo. Personal na iginawad ng Apex Women's Club of San Pablo kay Mayora Jem Castillo ang Certificate of Honorary Membership noong October 9 bilang pagkilala sa hindi matatawarang kontribusyon at suporta ni Mayora Jem sa mga advokasya at programa ng kanilang samahan. Nanguna sa paggawad ng parangal sina Club President Aloha Manguna at iba pang opisyales at miyembro na sina Lovely Bati, Suzette Manalo, Jaspi De Luna, Grace Sholo, Yumi Eseo, LG Romeo Rase, LG Vic Rada, Gerald Mangunay, Osep Deriquito at Jap Panergayo. Christine Mejica, nag-uulat. City Administrator Larry S. Amante patuloy sa paglilingkuran para sa mga mamamayan ng lungsod. Patuloy sa paglilingkuran si City Administrator Larry S. Amante sa mga mamamayan ng lungsod ngayong ikalawang linggo ng Oktubre. Bukas loob na tumatanggap ng mga bisita mula sa iba't ibang sektor sa lungsod, mga miyembro ng organisasyong sosyo-sibiko, mga kawani ng lokal na pamahalaan at mga naglilingkuran sa barangay. Ito na rin ay alinsunod sa mahigpit na tagubilin ni Punong Lungsod Vicente B. Amante na masigurado mapagsilbihan ang lahat ng mamamayan ng lungsod ng San Pablo. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. Christmas lights and decors ikinabit na sa City Plaza at Rizal Avenue. Sa pagtataguyod din na Mayor Vicente B. Amante at Mayora Jem Castillo ay pinasimula noong October 9 ang pagkakabit ng Christmas lights and decoration sa City Plaza at kahabaan ng Rizal Avenue. Magkakaroon rin ng pailaw at dekorasyon sa Balagtas Boulevard, Doña Leonila Park, City Hall Compound at Sampaloc Lake. Ayon kay Mayora Jem, ang mga lights and decors ay recycled lamang mula sa mga nagamit na dekorasyon sa nakaraang Kapaskuhan na maingat na naitago at na-repair kaya't napakinabangan na muli. John Mark Ubalde, nag-uulat. Mahalagang batas tinalakay sa 65th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Ilan sa mahalagang batas na pinagtibay sa 65th regular session ng Sangguniang Panlungsod noong October 9 ay ang supplemental at annual budgets ng San Pedro 1B, 4C, 4A, San Isidro at Santissimo Rosario.
MOA para sa Power Health Medical Clinic and Diagnostic Laboratory at pagtanggal ng cease and desist order na inihain sa CG Bryan Village. Samantala, inaprobahan naman ang 3 ordinansa creating a cultural heritage and tourism council in every barangay at institutionalizing the San Pablo City Disaster Risk Reduction and Management in Health na co-authored ni na Councilors Martin Angelo B. Adriano Jr. at Carmela A. Acevedo, at Ordinance for the Establishment of Young Farmers Council and its functions ni Councilor Martin Angelo B. Adriano Jr. Yuriel Evangelista, nag-uulat. Philippine Statistics Authority namuno sa pagtaas ng watawat para sa pagdiriwang ng National Statistics Month. Pinangunahan ng Philippine Statistics Authority sa pamumuno ni Provincial Statistics Officer Magdalena A. Cerquena, katuwang ang City Civil Register Office sa pamumuno ni City Civil Registrar Victoria G. Maloles, ang pagtaas ng watawat noong October 9 sa harap ng Old Capitol Building para sa pagdiriwang ng 34th National Statistics Month. Ilan sa kanilang mga programa kaugnay ng NSM ay ang Philippine Statistic Quiz Provincial Elimination, Donation and Feeding Activity, Online Training or Workshop on Microsoft Excel and Data Visualization, NSM Exhibit, Poster Making Contest, On-the-Spot Essay Writing Contest, at Online Data Dissemination Forum on Health Statistics. Enya Melchor, nag-uulat. City Veterinary Office nakipag-ugnayan ang mga kawani ng City Veterinary Office sa mga opisyal ng Barangay San Juan ukol sa reklamo sa mga stray dogs. Nangako naman na huhulihin ang mga stray dogs at dadalhin sa City Vet Office pag walang mag-claim na owner. General Services Office nagsagawa ng inventory sa COA, DILG, COMELEC, City Library at City Veterinary Office. City Cooperatives Office, nag-courtesy call si Director Salvador Valeroso ng CDA Region 4A Extension Office kina Mayor Vicente Amante, Congressman Amben Amante at City Administrator Larry Amante. Nagpasalamat si Director Valeroso sa Administrasyong Amante sa patuloy na suporta at pagkalinga sa sektor ng kooperatiba. Peso San Pablo, job hiring ang Franklin Baker para sa Technical Services Specialist, Research and Development Specialist, Process Quality Control Analyst, Demand and Supply Specialist at Engineering and Maintenance Planner. Sa mga nais mag-apply, magpadala ng updated CV sa claire.amande@franklinbaker.ph. San Pablo Police Station noong October 5 ng umaga ay nagsagawa ang personnel ng San Pablo CCPS ng Oplan Bandilyo sa Barangay 5B para sa mga paalala ukol sa huwag mang-rape, tips iwas theft at iwas motor napping. Zoning Division dumalo sa committee hearing sa Session Hall, 8th floor, City Governance Building noong October 5 ukol sa alteration plan ng Global Estate Properties para sa kanilang Riverina Subdivision Phase 2B, project sa Barangay Santa Filomena at alteration permit ng Carmel Eco Village located sa Barangay Concepcion. CDRRMO agarang pagbibigay ng first aid at pagdadala sa hospital ng biktima ng vehicular accident noong October 8 ng gabi sa may Barangay Concepcion. City Fire Station nagsagawa ng fire drill at seminar sa mga grade 1 to 6 students ng Santa Ana Elementary School noong October 6. Office of the City Agriculture, lubos na pagmamalaki kay Erlyn Delgado na kawani ng City Agriculture Office bilang isa sa finalist ng International Research Competition 2023 Category 3. Upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Palaging pakatatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lungsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang